Si Madam B. Naya na daw pong balita kay Madam B. Si Madam B? Siya si Barbara Del Fiero? Ako na lang po mag-isang pupunta sa ospital para bisitahin si Madam B. Hindi ka na pupunta sa kanya. Po? Hindi mo na makikita yung Madam B na yon kahit kailan. Ito na, nagsisimula na yung investigasyon. Pinababalik ko nga yung mga tauhan natin para makausap. Bakit hindi po silang dalawa yung tanungin niyo? Nandito rin po sila nung nagkaroon ng sunog. Baka mamaya sila po yung may kinalaman doon. Hindi po totoo yan. Tsaka paano naman papaapoy ni Pyra yan ang bigla-biglaan lang? Pyra, tama na. Huwag ka na mag-emote. Huwag ka na masyad. Oo nga po pala. Kamusta na po pala si Madam B? Ayun, naka-confine pa rin sa ospital. Baka dumalaw ako mamaya sa kanya. Gusto mo, sumabay ka na sa akin? Pinagbawalan kasi ko ni nanay eh. Ano ka ba? Dadalaw lang naman tayo. Walang masama doon. Hindi ka na. Sige, Daniel. Tsaka na lang kami dadalaw pag medyo okay na si Barbara. Okay, give our regards to her, ha? Okay, thanks, Daniel. Thank you. Okay, bye. Ano sabi ni Daniel? Ayun, naka-reverse isolation pa raw si Barbara. Nililimitahan din nila yung mga guests kasi baka magkaroon ng infection yung mga sugat niya. Wawa naman siya. Oo nga eh. So, kailan tayo papasyal sa kanya? Well, I told Daniel na kung okay na, they'll just let us know. Okay. Ayoko naman maging bothersome din ang pagpunta natin dun sa kanya. Sige. Magka-cancel na rin ako ng appointment para may set natin yung araw. Okay? Okay. Sige. Si Jeff? Jeff? Jeffrey! Jeff? Tinakasan na naman tayo ng anak mo. Sana makita na kita, Pyra. Alam mo, Pyra, may point naman si Sir Aiden eh. Ba't ka ba didistansya sa mga taga-MACC? At saka, hindi ko gets, paano ka mapapahamak? As if naman, magkakasunog ulit. Sige, matitiis mo bang malayo ka sa amin ni Sir Aidan? Si Jeff, matitiis mo yun? At saka, ay oo nga pala, hindi pala connected si Jeff sa MACC, so okay lang yun. Siyempre naman, hindi ko kayang matitiisin kayo. Ay oo nga pala, nakausap mo na ba si Jeff? Hindi pa nga eh. Alam mo, tinanap ka niya sa akin kahapon bago mangyari yung sunog. Alam kaya niya yung nangyari? Masan kaya yun? O mga guard, magsasarado temporarily ang MACC. Siguraduhin yung nalock niyo ang mga pinto at i-check niyo yung dapat niyo i-check. O sige, go. Miss Lorna, Oh, yes. may tatanong ho sana ako eh. Ano yun? Nandito ho ba si Pyra? Wala na at hindi na babalik pa. Fired na silang lahat. Eh bakit ho? Magsasarado muna kasi ang MACC. Lahat ng hindi regular na empleyado ay hindi na makakabalik pa. Kaya wala na si Fyra dito. Eh ma'am, alam niyo po ba yung address niya? Saan ko po kaya siya pwedeng puntahan? Hindi ko alam eh. Sorry. Eh ma'am, cellphone number ho kaya niya? Hindi na ako kasi siya nagre-reply doon sa dating number eh. Ay nako, lahat ng files sasama doon sa nasunog. Kaya, ewan ko, wala na akong magagawa. Ma'am, si Ma'am Luz ho, alam niyo ho yun. Baka naman po pwede ako magtanong sa kanya. Naku, si Ma'am Luz, naka-live indefinitely. Na-traumatize doon sa nangyaring sunog. O, sige, mauna na ako. See ya.
Tyra, mauna na ako sa'yo kasi si nanay naghihintay sa akin. Papacheck up pa kasi kami. Sige, mag-iingat ka. Ikaw din, ingat ka. Alam mo, wala ka namang gagawin eh. Bisitahin mo na lang si Madam B. Mamaya. Sige. Ingat ka. Tapos kita-kits na lang. Sige. Sige na lang. Hindi ka na pupunta sa kanya. Pero bakit naman po, Nay? Basta sinabi ko, hindi ka na dadalaw sa ospital. Hindi mo na makikita yung Madam B na yon kahit kailan. Gusto ko maprotektahan at alagaan ka hanggang sa makakaya ko. Ang gusto ko lang naman sana, wala ka muna connection rin sa mga dati mong katrabaho. Para sa'yo naman yun, anak Kasi paano kapag nagkaroon ng investigasyon? Paano kapag ikaw yung inimbestigahan nila? Lagay ka sa ganong sitwasyon Tyra, tama na. Huwag ka na mag-emote. Huwag ka na masad. Huwag ka maniniwala dun sa mga sabi-sabi ng iba na malas ka. Actually, kung meron ng tinamaan ng malas, si Madam B yun. Oo nga po pala. Kamusta na po pala si Madam B? Ayun, naka-confine pa rin sa ospital. Sabi nga nila parang grabe yung mga natamong sugat. Kawawa naman. After all na ginawa niya para sa mga kids, ganun pa sasakitin niya. Ate Ignacia. O, ito. Nakadilihensya ako kay Mrs. Ramos eh. O, yan. May pambayad na tayo kay Kapitan. Sakto! 1,000! Unang ko sa wakas makakabayad na tayo kay Kapitan, Merly! Ay, sabi ko naman sa iyo eh. Ay, sandali si Pyra. Nasaan? Sinundo ni Ena. Yung magre-report mo sila dun sa MACC. Oo, nangako nga kanina na lilinisin tong bahay Pero namamadaling walis.
Ganun ba? O sige, di bale. Pabayaan niyo na muna. Sino? Yung taong kinausap ko para gipitin si Merly. Galinti naman ako sa babae yan. Makagawa ng paraan, para mabayaran yung pagkakautang niya. Ayun tuloy, hindi na raw paalisin sa lugar nila. Ano na yan? Ayoko naman maging malapit si Merly, pati yung anak niya kay Barbara. Oh, as if naman makakalabas si Barbara, sunog nga yung mukha, di ba? Huwag ka mag-alala, Daniel. Matatagalan pa bago bumalik sa dati yung mukha niya. Yan kung babalik pa sa dati. Wala nga naman ipangalandakan niya pa yung pagmamukha niya nun sa tao. Hindi! Hindi! Ay! Madam! Madam, anong ginawa mo? Anong nangyari sa akin? Umalis ka dito! Huwag mo ako labitan! Umalis ka dito! Aida, hindi ko po mapatigil sa pag-iyak si Madam B. Dapat po yata puntahan niyo na. Ano ba nangyari doon? What, si Mami? Ano na namang kaartihan yan? Ano nangyari sa akin? Ano nangyari? Barbara, ano nangyari? Mami! Bakit mo tinanggal yung benda mo? Umiga ka dito. Oh, no! Aidan, tumawag ka ng doktor. Apa. Mami! Hindi mo dapat tinanggal, Barbara. It's okay. It's okay. Ano nangyari sa mukha ko? Ba't nagkaganito yung itsura ko? Hindi pwede. Please calm down, Miss Del Fiero. Sir, baka pwede hong bawas muna tayo ng tao? Ay, mabuti pa nga. I can't take this. Halika, labas muna tayo. Halika na. It's okay, Maiwan ka Barbara. dito. Cindy, Daniel. It's okay, it's okay. Ah. Grabe, no? Ang ganda-ganda pa naman ang mukha ni Mrs. Del Fiero, tapos nasunog lang ng ganun. Kawawa nga eh. Nagwala kaya siya nung nakita niyang nasira yung kanyang mukha. Grabe. Excuse me po. Alam niyo po ba kung saan yung kwarto ni Mrs. Del Fiero? Ay, opo. Diretso lang po kayo doon. Sige po, maraming salamat Sige, walang naman. Ay, nako, nakakadiri! Ano ba yung nangyari na yung sa mukha ni Barbara na yan? Sabi naman ng doktor, marami pang pwede gawin eh. At naniwala ka naman. Ha? Daniel, ewan ko ba naman sa'yo kung anong meron kang pag-iisip, ano? Sa tingin mo, maibabalik pa yun sa dati, yung mukha niyang yon? Unless na lang na gagastusan siya. At syempre, hindi naman ako papayag doon, di ba? Ang dami ng gastos dito sa ospital, no? Pwede ba? Pero tita, hindi naman po pwedeng ganun na lang yung face ni Mommy forever. Well, Cindy, hindi ko na problema yun. Ay, ako, makauwi na nga. Kayong dalawa, sabay ba kayo sa akin? Baka po hanapin ako ni Mommy eh. Bahala ka na nga. Sabayan ko sa'yo pababa. Doon muna ako sa kantin. Let's go. Barbara Del Fiero.
Anong ginagawa mo dito? Hindi nga dyan. Ano, ha? Ma'am Cindy, gusto ko lang naman pong kamustahin si Madam B. Ano ba ikakamusta mo kay Mami, ha? Ay, kita mo na nangyayari sa mukha niya, di ba? Gusto ko lang naman po siyang kausapin. Ma'am Cindy, sandali lang po talaga. Gusto ko talaga siyang kamustahin eh. Ang kulit-kulit mo! Bakit mo pinagsisiksikan ang sarili mo sa mami ko, ha? She's not even looking for you. Alam mo, umuwi ka na lang sa inyo at doon mo ipagsiksikan ang sarili mo sa nanay mo. Pero Ma'am Cindy... Get out of here! Please lang, umalis ka na, ha? Pero Ma'am Cindy, kailangan ko po talaga siyang kausapin. Sinabi mo lumayas ka eh! Dok, ano na ang mangyayari sa akin ngayon? Sira na ho ang mukha ko. I know how hard this is for you, Mrs. Del Fierro. It will take some time, yes, pero dapat maniwala ka na gagaling ang sugat mo. Once your skin is completely healed, pwede na natin i-consider ang reconstructive surgery. It's not the same, Doc. And it will never be the same again. Ang kulit-kulit mo talaga. Gusto mo talaga tumawag ako ng guard, eh, no? Guard! Ay, ano yun? May gulo sa labas. Gusto mo akong pumaladkad sa'yo palabas, ha? Ha? Cindy, ano yung gulo sa labas? Ay, Sir Aidan, wala yun. Hindi, May parang nakakagulo po sa kabilang room. Alam niyo ganun? naman, may mga chismosa atang nakikiusyoso. Ay, Mami. Okay ka na po? Iwan niyo muna ako mag-isa. Sigurado ka, Ma? Sige po. How can you do that to us, Jeff? Paano mo nagawang takasan kami ng daddy mo? Pinuntahan mo na naman ba yung janitress na yon? Ano? Sumagot ka! Para sa ikagagaan ng loob, Mama. Hindi ko siya nakita. Bakit ba pinagtagpo? Pala'y maglalayo tayo sa ating buhay. Ang araw na kay ganda, ba't nang lumisan ka ay nagdilim ang kulay. Diyos ko, hindi ko man lang nalapitan si Madam B. Hindi ako nakahingi ng tawad sa kanya. Kaya sa inyo ako humihingi ng tawad ngayon. Kung siya may magbabalik, ako'y nananapit. Kung kailan at saan Patawarin niyo ho ako. Hindi ko naman ho ginusto ang nangyari kay Madam B. masasalubong man lang
Yan ang energy from the sound influence. Ang ganda. Nangyari? Jeffrey, sinabi sa akin ng mami mo na pinuntahan mo ang kaibigan mong janitress? Sinabi niya rin ba sa inyo na hindi ko nakita si Pyra? Look, son. Ang gusto ko lang naman ay intindihin mo ang lahat ng binibigay namin payo sa'yo ng mami mo. Jeffrey, bata ka pa. Marami ka pang makikilalang babae. Dagdagan mo pa ng gas pressure. Ano ho? Gas pressure. Don't you remember Bernoulli's principle? Kapag malakas ang flow ng gas pressure, ay mas malaking apoy ang mapuproduce mo. Nakalimutan mo na ba? Watch. See? Okay? Thanks, sir. Okay. Nay, saan ka galing? Hindi ko magkakabaid na tayo kung kapitan, ha? Tapos na yon. Aba, malapit na naman ang katapusan. Kaya handaan niyo na yung susunod na pambayad ninyo. Kung bumalik na lang kaya kami ni Pyra sa Antique. Dang, bakit gano'n na lang kung pagbawalan ako yung nanay na lumapit kay Madam B? Bakit gano'n na lang siya magalit? Iiyak ka pa rin? Alam mo, Daniel, bakit mo nasasabi yan? Dahil hindi mo alam yung nararamdaman ko. Dahil hindi naman ikaw nasunugan ng buka. Hanggang ngayon, di pa rin nila masabi kung saan nagsimula ang sunog eh. Kahit sa CCTV, makikita mo na biglang lumiyab yung props. Naalala ko tuloy yung nangyari sa atin dati. Anong nangyari noon? Yung kay Ramon.